guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, nagpapasalamat po ako sa mga bago ko pong subscriber at doon din po maraming salamat po sa mga cross-watcher at naligaw po kayo sa akin channel. At gusto ko lang po ipaalam na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo at mahatiran ko po kayo ng mensahe. Okay? At nang sa ganun po, yung inyong buhay, yung inyong kabuhayan, yung inyong relasyon sa mga tao, sa inyong mismong karelasyon, asawa, live-in partner, relasyon sa kaibigan, relasyon sa magulang, sa kasamahan sa trabaho, mga manliligaw, nililigawan nyo, So, ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. So, Gemini, ikaw naman ngayon, nabigyan ko ng reading ha. Alamin natin yung iyong buhay pag-ibig. Hindi yung bagong pag-ibig, buhay pag-ibig. Kung ano ba ang intensyon ng person na yan sa iyo, kung mag-asawa ba kayo, mag-live-in partner, kung ano man ang relasyon nyo, kailan nakakaalam. Pero alamin natin kung ano ang intention niya sa iyo, ano ba talaga ang tunay na nararamdaman niya para sa iyo, at kung kailangan ba talaga siyang iwasan, lalo na kung nagkahiwalay kayo, iba sa inyo. Kasi yan ang mga sinend yung question at yan ngayon ay tatanong natin sa baraha. So, alamin din natin yung magiging outcome nyo at aalamin natin yung yes or no sa tanong nyo yan, And, bakit yes? Bakit no? So, aalamin natin yan, At yung iba sa inyo, lalo na kung mga cross-watcher kayo dito sa aking YouTube channel. Uy, 3 agad. Sige na nga, siya na nga. So, kung kailan nyo mapapanood ang video ito, ito po ang timing, divine timing, masasabi ko. At Gemini ngayon, katulad ng sabi ko, yung yes or no, kayo na mag-adjust sa gender, sa edad, Ayan, may lumabas na. Oh! Nangangati tuloy ang kamay ko sa'yo. Ikaw talaga. Separation. And then, moments of gratitude. Thank you. And, hinagis yung baraha. Creating sacred space. Creative expression. Tapos, meron tayo dito. Wow. Teka lang, nakangati talaga yung kamay ko. Bakit? Heart-to-heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. And separation. Time apart from your partner is on the horizon. Masasabi kong una yung kasalukuyang sitwasyon mo, masasabi ko na ikaw naman ang Gemini na nagsusumikap. Tingin ko naman nagsusumikap kang tao, mapasensya ka, kahit na pagod ka, tingin ko naman sa'yo, slow and steady ka lang. Loyal ka sigurong tao, Loyal ka, pero tingin ko naman sa'yo stubborn, matigas ang ulo mo. Matigas ang ulo as a lover. Yan ang nakikita ko sa'yo. Gemini. At saka, alam mo Gemini, tingin ko, hindi mo hilig makipagsapalaran. Maaaring may nararamdaman kang takot or ayaw mo lang siguro sayangin yung energy mo doon. At ang relasyon mo, mag-asawa man kayo, hindi, kung ano man ang samahan nyo, kailangan nakakaalam niyan. Pero tingin ko, yung relationship na ang gusto mo, yung deep at saka yung reliable. Kaya, kung, masasabi ko, hinahanap mo kasi yung excitement, malamang. Pero itong samahan mo, kung meron kang karelasyon ngayon, tingin ko, wala yun. Yung super excitement na nararanasan mo, tingin ko, yung iba sa inyo, wala. Pero maganda itong baraha mo. Yan na lang pagbabasihan natin. At aalamin natin kung ano ang intention sa'yo ng person mo, ano ang nararamdaman niya. Pero actually, Gemini, kung titingnan mo naman itong baraha, nakikita ko na heart-to-heart conversation, di ba? Masasabi ko na yes. Yes na yes. Yes na yes. Mahal ka rin niya.
Kaya kung tinatanong, yun nga lang, kaya kung meron kayong problema or meron kang binabalak na ako naman ang binabalak mo, Gemini. Excuse, gusto mo ba makapag-hiwalay, makapag-cool off sa kanya? Or ano bang binabalak mo? Ikaw na nakakaalam yan, ano? Pero kung ano man yan, Gemini, maghintay ka muna. Or magpalipas ka muna. Baka init ng ulo lang yan. Pagkadala ng galit, ano? And masasabi ko, ayan, dalawa sila. Excuse. Anchor and choices. Choices that you'll made. Okay, sige Gemini. Ang dami mo nang binabarahan na nilabas ko. Masasabi ko dito sa iyong mga baraha, huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayahan lang. Ano? Lalo na sa kasalukuyan mong sitwasyon na malamang nagagawa ka ng choices, gagawa ka ng desisyon, may kailangan kang piliin. Ano? Lalo na ang ugali, siguro itong person din, ano, itong person na to, meron din siyang ganong klaseng nararamdaman. Ano, pareho siguro kayo, kaya kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo, kailangan nakakaalam, ano, Gemini, pero ganon din siya. Ano? Takot siya, maaaring ikaw rin, pareho kayo, takot na makipagsapalaran. Ano? Kasi nakakita ko, malamang na gumawa ka siguro o yung iba sa inyo gagawa pa lang kayo ng bagay or desisyon na pipiliin nyo na sa sobrang dami nito nalilito ka siguro, ano, ang daming mong lulusutan pero dead end kailangan mong tumalon siguro. Kaya piliin mo yung naayon sa iyong kagustuhan, sa iyong sitwasyon, sa inyong samahan, ano. Kailangan, lalo na ikaw ngayon ng Gemini na nanonood nito, so masasabi ko na ikaw. Pero kung itong person mo ang nanonood, ano, na hindi, kasi ma'am, ang person ko ay Gemini. Meron din ako sa mga nare-receive na ganyang klaseng comment, ano. So, ikaw ang pumili. Minsan, pareho kayong Gemini, di ba? So, pumili kayo ng naaayon sa inyong sitwasyon, sa inyong problema. Ano? Kasi kung hindi kayo pipili ng maayos, ano, yan ang magdudulot sa inyo ng kaguluhan. Kaya, huwag kang basta-basta pumili ng mga bagay-bagay, ano, dahil sa, minsan meron gano'n, ano, tinatamad tayo, hindi, sige, ganun yan, ay, para wala nang gulo, ganyan na lang, tanggapin mo na lang, aminin mo na lang, yung gano'n, ano. So, kung ano yung binitawan mong salita, yan kasi ang magiging outcome, ang kalalabasan, or masasabi natin karma, good or bad, karma. Okay? Gemini? So, kailangan pagka gumawa ka ng desisyon, nagdeklara ka, kailangan meron kang pananagutan doon. Ano? Huwag yung basta-basta dadaliin mo na lang sa ano. Kasi, etong person mo, malamang na hindi niya rin ma-feel yung sincerity mo. Ano? Or baka ikaw rin, kung itong person mo, ganun ang ginawa niya sa'yo, malamang na may ganun ka rin mararamdaman, ano? Na parang, ay, hindi ito sincere, hindi ito masyado in sa aming samahan, sa aming relasyon, ano? So, magkakaroon kayo ng misunderstanding ngayon dito, ano? So, yan ang sinasabi sa'yo, na mensahe sa'yo ng baraha. At ang isa pa, dito sinasabi ng baraha na aminin mo ang iyong nararamdaman. Ano? At aaminin din niya ang kanyang nararamdaman. Tatanggapin niya ang katotohanan. Ano? Isa yan, ano? At hindi mo kailangang matakot ang mensahe nitong person na to sa'yo. Hindi mo kailangan matakot sa hindi mo nakakitang sitwasyon, kalalabasan ng inyong samahan, ano? Kung nasa ang stage na kayo na bahalang mag-adjust, ano? Pero ito ang mensahe sa'yo ng person na to, no? So, hindi mo kailangan matakot. Kasi kahit sino naman, hindi naman talaga alam kung anong magiging kahihinatnan, ano? Kahit sabihin mag-asawa kayo, hindi mo alam kung until the end, hanggang sa maubusan na kayo ng hininga, kung talaga bang kayo sa dulo ng hininga mo. Hindi mo alam yan.
hanggat hindi dumating sa panahon na yun. Minsan ang hula rin hindi tutugma sa buhay mo. Bakit? Dahil ang Panginoon ang gumagawa ng senaryo ng buhay natin. So depende rin yan sa past na action mo, sa present na action mo. Kung ano ang ginawa mo sa past, present, yan ang future mo. 'Di ba? Pero na lang yung talagang pinaka-nakatalagang soul contract mo. Yun ang hindi natin pero tayo mga tao hindi natin mababago, pero ang Panginoon kaya niyang baguhin yan. So yan ang mensahe sa iyo, no? Na hindi mo kailangang matakot kung ano yung hindi mo nakikitang sitwasyon na parating. Pero kung susuriin mo Gemini, kung pag-aaralan mo lalo na itong sitwasyon na to sa person na to, tingin ko naman makikita mo, maintindihan mo, mauunawaan mo. Ang nakakatakot dito, yung mga bagay-bagay na pinapasukan mo na walang plano, hindi ka sigurado. Ganun din itong person na to, no? Pero kung naiintindihan mo talaga ng tama, kung ano man ang sitwasyon, samahan ng meron kayo, kung legal ba, kung ano ba yan, lahat magbabago kasi. Magbabago rin ang pananaw mo. Kaya, wag mong ilihis, wag mong ilihis yung mata mo sa kung ano mang papakita ko lang sa'yo. Kasi ako lang nakakakita, ewan ko nakakita nyo. Diba? Nakalihis yung mata niya eh. I'm sorry, nakakita ba yan? Hindi sila nag-eye to eye. Ang nakalagay dito is heart-to-heart conversation, pero nakalihis yung mata. So, maaring ikaw, nilihis mo yung mata mo, or yung person mo, inilihis yung mga mata. So, anong kaganapan ng meron kayo sa buhay nyo? Hindi nyo hinaharap ng straight, directly. So, yan ang mensahe ng ating baraha, Ano ba kukuhanin? Ito na lang siguro. Alamin natin yung tunay niyang nararamdaman para sa iyo, Gemini. Yan kasi ang inyong sinend ng question. Ay, may naraglag na. Transformation and action. Transformation and action. Man. Diyan. Tower. Transformation, action. Kasi, I'm sorry, teka lang. May similarity yung Bayan. Similarity yung color nila, diba? And then dito rin sa baba, may similarity yung color nila sa tower. Yung pagsalpok ng alon sa Pampang, sa Anyway, nakakita ko dito na transformation, action, man, and tower. Ito kasi ang niya, yung tunay niyang nararamdaman. So, ang validation ko sa mga barahang ito, hindi pa siya sigurado. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa sa transformation, sa yung salpok ng alon, kasi may takot siya eh. So, hindi siya sigurado sa gagawin niyang aksyon, hindi pa siya sigurado na sa pagbabagong magaganap, hindi siya sigurado sa tinatahak niya. Kasi yung hagdanan ay watak-watak, So, meaning, hindi pa naka-assemble. So, yun. Hindi siya sigurado, hindi siya handa sa tinatahak niyang landas. At malamang na, meron ka rin ganong klaseng, enerhiya, pag-iisip, na iba sa inyong Gemini, Depende nga lang kung anong klaseng samahan ng meron kayo, Kung mag-asawa ba kayo, mag-boyfriend, girlfriend, magpapakasal ba kayo, kung ano man yung niyan, kayo na ang bahalang mag-adjust. Ayusin ko lang muna dito yung aking pwesto. So, yan ang nakikita ko. Para sa kanya,
mukhang meron pa siyang gustong makamit, matamo, or meron siguro itong gustong takasan din, ano? Or simpleng nakakita niya sa'yo na parang, ay, si Gemini, parang sumusuko ka na lang sa kaganapan na nangyayari. Pinapanood ka nito pinapakiramdam, inoobserbahan ka nito. Ano, Gemini? So, meron siyang ganong klaseng nararamdaman sa'yo. Maaring siya or ikaw, pareho kayo, na nararamdaman nyo sa isa't isa na hindi pa kayo handa sa mga tinatahak nyong landas. Ano? Hindi ka pa handang mag-offer sa kanya kung ano man ang hiling niya sa'yo. Ano ba ang gusto niyang samahan? Hindi ka pa handa sa ganon. At yung gusto niyang tahakin ng landas, yung gusto mo rin tahakin ng landas, hindi kayo nag-meet. Ano? Kasi nga yung hagdanan, paano kayo mag-meet? Saan kayo tatapak dyan? Watak-watak yung ano. So, hindi kayo nag-meet sa pareho niyong kagustuhan. Ano? Maring sobra-sobra ang pagsisikap mo na para sa person mo, at etong person mo naman, hindi niya naiintindihan kung anong ginagawa mo, kung ano yung pagsusumikap, yung effort na ginagawa mo. Kasi, yung dapat na mag-effort ka, hindi siya nag-e-effort. Yung dapat na nag-e-effort siya, hindi mo naman na iintindihan kung ano bang effort. Hindi mo na appreciate yung mga effort na ginagawa niya. At maaari siguro, iniisip niya, no? Yung hindi mo naman kailangang mag-effort, doon ka mag-effort. Na para sa kanya, hindi niya talaga maintindihan kung ano iniisip mo, ano ba ang pangarap mo, anong nais mo, yung gusto niya, yung gusto mo, magkaiba. Pero mag-offer siya, ikaw naman naandun. Ikaw naman mag-offer ka, siya naman naandun. Minsan meron kayong ganyan. Watak-watak kayo. Kanya-kanya kayo. So, yan ang nararamdaman niya. Parang wala kayo sa the same page. At para sa person mo, wala siyang guarantee sa kaligayahan or tagumpay ng inyong samahan. Hindi ka rin niya magagarantihan at yung pinakadalawa niyong samahan mukhang walang guarantee. At para matamo nyo yun, yung happiness, yung successful na samahan, ano? Kasi meron tayo separation dito. Para matamo nyo rin kasi yun, ano? Hindi sapat ang basta-basta dedikasyon, ang basta-basta effort lang. Siyempre, pareho kayong may buhay, ano? Pareho kayong may kanya-kanyang isip, may kanya-kanyang pangarap, layunin, may kanya-kanya kayong pamilya, di ba? Lalo na kung magiging mag-asawa kayo, ano? Magkakaroon kayo ng anak. So, kailangan din maging stable ang inyong paniniwala sa isa't isa. Ano? At masasabi ko may pera din ditong ano, no? So, kailangan stable din ang pera sa inyo. Pananalapi. Yun ang nararamdaman niya. So, sa madaling salita, kung kaya mo siyang buhayin or buhayin ang inyong sarili, ano? Parang, ano ba masasabi ko? Kasi gusto nito, stability. Stability para sa sarili niya. Stability. Gusto niya stable ka rin. Ano? Stable sa pera, sa emosyon mo. Lalo na kung merong time na pipili ka, kailangan mo mag-decide, kailangan pumili, may choices dito. Gusto niya maging stable ka. Yung talagang firm ka talaga. Ano? Huwag yung magdadalawang isip ka, yung mayayanig ka, yung tipong mabubuwal ka. Kailangan merong kang determinasyon, dignidad. Ayan, para kang One Piece dito. One Piece. Alam mo yung One Piece, ano? So, gano'n ang gusto niya. Pero tanongin natin sa baraha kung kailangan mo ba siyang iwasan. Alamin natin yan. Kuha tayo. Tumalsik na. Page of Cups. And, ano to? Five of Swords. Tapos, combination siya. Oops. Dalawa rin lumabas.
Kung kailangan mo ba siyang iwasan, diyang crowd. Dito pareho silang may dalang sabaw. Dito naman yung balot ng mani ang dala niya. So dito mag-offer siya sa iyo. Ang nakakita ko dito happy card. Pero dito naman sa five of swords at dito sa crowd, kung yung iba sa inyo nagkaroon kayo ng separation, dito nag-iintay siya ng reconciliation. Magkabati kayo sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan nyo, sa kabila ng kung ano man yung pinagsubok, problema nyo. So ngayon, ang sinasabi dito, kailangan mo bang siyang iwasan sa train, sa jeep, sa pilahan? Maaring yes, maaring no. Maybe yes, maybe no. Maybe may sabaw. Ito may sabaw, makita mo mainit, di ba? Ito naman yung balot ng mani, makita mo mukhang maitim, mukhang empty. Hindi mo alam kung may laman o meron. Kaya masasabi ko maybe. Maybe. Yes or no. Bakit? Kasi tingin ko naman sa Gemini, excited ka na makisalamuha. Mari sa mga tao, sa family niya, sa mga friends niya, makisalamuha mismo dito sa person na to, no? Or maaring makisalamuha na sa ibang tao na talagang totaling makipaghiwalay ka sa person na to, and then makipag-friend ka sa iba, meron kang makilalang ibang tao, yung mga taong ang tawag dito, ngayon mo palang may encounter, masasalubong dahil dito mga nakapila yung tao, mamukhang ngayon mo palang may encounter ito, as long as pipila ka dyan. Kaya kung iiwasan mo ba siya or hindi, maybe yes, maganda iwasan mo dahil sa kung anong kadahilanan, maybe no, dahil sa kung anong kadahilanan din. Maaaring gusto mo pang maka-encounter ng panibago, gusto mo pang panibagong karelasyon, baka more experience pa ang gusto mo dito, kaya kailangan mo talaga ng choices dito, Kaya maaaring yung iba sa inyo, Gemini, handa ka rin talikuran itong taong ito, makipaghiwalay, tapusin ang relasyon, dahil meron ka pang gustong ma-achieve, maaaring school, gusto mo makagraduate, or meron ka pa sigurong gustong gawin sa buhay, kung ano man yan, ikaw na nakakaalam. So, dito, sangang daan mo to. Nasa sayo yan, kasi ito, ang dami mong choices dito. Kaya para sinabi nito, 4 na barahan to, yes or no, or maybe. At saka Gemini, masasabi ko, kasi, ang future naman talaga ay hindi pa talaga tiyak, pero posible mo itong likhain sa pamamagitan ng iyong pagpili sa mga bagay-bagay. Kaya meron kang choices na lumabas na baraha. Yung choices, pipiliin mo kung ano man yung bagay-bagay na gagawin mo or action, kasi meron tayong action card. So, kung anong klaseng transformation ang gusto mong mangyari sa buhay mo, which is pwede mo naman gawin, magmula ngayon, kung gusto mo, pag-isipan mo talaga kung ano yung gusto mong likhain. At kung alam mo sa sarili mo na posible itong likhain na itong isang bagay na to, then gawin mo. Hindi mo naman pwedeng, mag-asawa na kayo, hindi mo naman pwedeng, ang tawag dito, ikulob yung sarili mo, lalo na sa panahon ngayon. Nung unang panahon, pag sinabi mag-asawa, babae at lalaki, automatically, ang babae sa bahay ka lang. Hindi mo na kailangan mag-aral, sa bahay ka lang, magluto, maglaba, at maglinis. Ang lalaki sa labas, di ba? Magtrabaho, tapos pag uwi sa bahay, parang hari, kakain na lang. Hindi siya ala Andres Disaya. Pero sa panahon ngayon, hindi porket misis ka, kailangan nasa bahay ka lang. No. Baka yung iba sa inyo talagang nasa bahay lang, nakahilata lang kayo. Darating, pag dumating na lang yung asawa nyo, doon na lang kayo kikilos, So, eto ang sinasabi sa iyo ng baraha. Marami kang choices. Ikaw ang gumawa ng aksyon kung gusto mong baguhin ang buhay mo. Wala kang dapat iwasan dahil
pwede mong harapin yan. Kung gusto mong hiwalayan, pwede rin. Kung gusto mong magkaroon kayo ng pagkakasundo, dire-diretso ang inyong samahan, pwede rin. So, yan ang sagot sa iyong tanong, ha. At saka, sa mga susunod pang pahina ng buhay mo, maaari ka rin matukso dito, Gemini, depende kung anong gender mo. Pero kahit sabihin mo babae ka, ang babae rin naman natutokso, Kaya malamang na yung iba sa inyo mawalan kayo ng control dito, Kaya ang mangyayari itong tower dito. So, sabihin ko sa'yo, follow the flow na lang, Follow the flow. Malamang merong mga bagay talaga na mangyayari at hindi mo talaga may iwasan. Tumingin ka na lang sa direksyon. Diretso lang ang tingin. Dapat kung ano yung gusto mong landas na tahakin, Gemini. At patuloy kang mag-isip at kumilos sa landas na nais mong mata mo. Kung hindi ka sigurado sa isang landas, di maghanap ka ng ibang option. Dahil yan na sinasabi sa iyo, Basta huwag mo kakalimutan talaga na magdeklara ka, magdesisyon ka, pumili ka, and then ang next is yung action mo. Kung gusto mo ng pagbabago talaga dito. Okay? Ano ang magiging outcome nyo? Ano bang barahang gagamitin natin? Ito na lang. So, dito alamin natin ang inyong outcome. Anong Gemini? Oh! Grabe, dalawa agad na. Just breath. Sacral chakra. Just breath and sacral chakra siya. May tumalsik. Teka lang, kukuha pa ako ng isa. Temperance and ganito siya lumabas, diba? Knight of Wands, Temperance, and then just breath and sacral chakra. Teka lang, ito meron ako gusto makita dito sa mga ito, Temperance. Masasabi ko, alam mo, Gemini, sundin mo na lang ang tibok ng puso mo. Sundin mo na lang. Malamang yung iba sa inyo, nalalapit na ang inyong romantic proposal dito. Talagang kailangan mong huminga ng malalim dahil kakabahan ka dito. Siyempre, romantic proposal ito, Papasok na kayo, yung iba sa inyo, na malalim na responsibilidad ito. Kailangan talaga dito. Or ikaw ang mag-propose, ikaw mag-ano ng romantic proposal, ikaw ang mag-i-initiate kung lalaki ka. Kung babae ka naman na Gemini, malamang na ikaw ang poproposean ng romantic. Kung hindi naman, magiging in love ka talaga sa person na to. Baka yung iba sa inyo, itong person nyo ngayon, or sa magiging next person nyo, kasi meron tayong separation. Baka sa next na lang siguro yung iba sa inyo. May mga expectation ka na nais mong makamit dito na higit pa sa normal na magkarelasyon. Gusto mong angkinin, gusto mong mapasa kamay kasi naandito yung, sorry hindi ko alam po nakakita mo. Gusto mo itong mapasa kamay, itong bilog na to, which is parang yin and yang, So gusto mong mag-intertwine, tawag ba doon, sa yung pareho yung energy. Kayo'y magsama, mag-unite. So, meron kang ganun, parang more deep connection ang hanap mo dito. Kaya malamang, lalo na kung first time na karelasyon mo lang to, talagang kailangan kabog ng dibdib. Yung iba sa inyo,
Kung hindi man talaga itong person mo ngayon, meron pang bagong darating sa'yo. At malamang on the way na ito. Ano? Kaya lalo na kung iba yung Gemini, nag-expect ka na, siguro siya na yung soulmate ko. No, hindi pa siya ang soulmate mo. Hindi pa siya ang last person na para sa'yo. Kaya kung sakasakali nag-separate kayo, akala mo tapos na buhay mo, tapos na yung love life mo, meron pang darating. Gandahan mo lang ang aura mo dito. Ano? Yan ang nakikita ko. Pero, on the way na siya. Wait ka lang. Kung masyadong maatat. Siyempre, ina-attract yan ng energy mo eh. Pag pangit ang energy mo, lalayo to. Kaya ayusin mo yung energy mo, Gemini. Ano? Yung iba sa inyong Gemini, iwasan mo ang maghangad ng labis-labis. Maghangad ng labis-labis. Yung tipong ang hinahanap mo ay isang perpektong tao, perpektong samahan, perpektong kung ano mang perfection isang hinahanap mo, hindi ko alam, ikaw na bahala mag-adjust. Kasi ikaw mismo, hindi ka naman perfect eh. Kung hindi ka perfect, ba't maghahanap ka ng perfect na tao, di ba? Basta, ikaw, gumawa ka lang ng paraan, na ipakita mo sa person mo, na loyal ka, may alay mo yung pagmamahal mo sa kanya, at huwag ka maghintay ng sukli. Yung sa tindahan nga, minsan hindi nagbibigay ng sukli, di ba? Imbis na sukli, bibigay sa'yo candy. May tamis naman. Depende na nga lang kung anong klaseng candy yun. Pero ganun yun ha, Gemini. Pag nag-offer ka ng pagmamahal, pumasok kayo sa isang relasyon, minahal mo yung tao, hindi mo siya pag-aari. Kaya kung ano yung may offer mo sa kanya, i-offer mo, ibigay mo. At huwag ka nang maghangad ng lampas-lampas pa. Kung pumayag, good. Kung hindi naman pumayag, sorry. Diba? Ganun lang yun. At Gemini, masasabi ko, subukan mo na tangkilikin mo ang mga bagay na nangyayari, yung kaganapan, yung sa mga sandaling ito. At panatilihin mo, nakakita, yung totoong mundo. Huwag kang mag-daydreaming dito. Okay? Yung katotohanan. Huwag ka lang basta-basta naninilip, nag-oobserba. Pakiramdaman mo rin. Kasi pagka nag-oobserba ka, ang layo mo tinitelescope mo Kailangan yung ma-feel ng body mo. Yung kaganapan na yun. Kasi ikaw yung involved dyan Okay? Naget mo yan? Habang nagpapatuloy ka sa iyong paghahanap para sa ideal relationship mo, lalo na ngayon, kung meron ka ng karelasyon, namnamin mo yan. Kahit na hindi kayo maging kayo in the end, kailangan yung experience. Experience ang kailangan dyan Kasi stages yan. Stages yan ng inyong life journey. Kahit na sabihin mong mabuwal pa ang inyong sitwasyon, ang inyong samahan, hindi maganda ang maging kalabasan, still karanasan yan, experience, okay? And it's part of your journey. Kailangan pinasok mo rin yan, So, kailangan ikaw labasan mo at kailangan sa paglabas mo, meron kang matutunan dun. Gemini? Naget mo ba yung sinasabi ko? At Gemini, ang isa pang gusto kong sabihin sa'yo, para mapanatili mo ang masaya mong buhay, siguro naman palagi man naman naririnig kahit saan, keep Jesus, our Lord God, at the center and forefront of every relationship you have. Hindi lang sa relationship sa nobya, hindi lang relationship sa coworker, sa kapitbahay, sa everyday life mo. And then, kung ayaw mo itong prayer na to, then hanggang dito na lang. Yung reading tapos na, Gemini. Pero kung ikaw ang Gemini na naka-resonate dito at gusto mo ng prayer, then meron akong hinahandang prayer. At usually ang prayer, pwede ka naman gumawa ng sarili mo. Pero kung gusto mo itong prayer na to, banggitin mo. Kung Kristiyano ka, after ng prayer mo, kung Our Father, Hail Mary, Glory be, then yung magsisay ka ng sarili mong prayer, gamitin mo ito. Okay? So, mag-cross ka in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Inilalagay namin ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. At salamat sa pagpapadala ng iyong banal na Espiritu upang makasama ka namin sa araw-araw. Habang magkasama kaming naglalakbay,
hinihiling namin na pagpalain mo ang aming pagsasama. Tulungan mo kaming mapanatiling matatag ang ugat ng aming pagmamahalan. Umabot sa kabuturan, sa kaibuturan ng iyong kabutihan. In Jesus' name, Amen. I'm sorry. Ganda na sana ng prayer ko, no? Nabulol pa ako sa bandang huli. I'm sorry, ha? Okay, so move on naman po tayo sa napili kong bibigyan ko kung ano ba ang inyong soul contract, ano? Sandali lang, open ko lang ang aking laptop at kukuhanin ko yung mga birth dates. Okay, Gemini, so ito yung mga napili ko during na nag-send kayo sa akin ng, sabi ko 'di ba, i-send nyo lang yung inyong birth date, kayo mismo, yung birth date nyo, and then yung karelasyon nyo. So ito yung napili ko. So ikaw na 616, etong si 321, siya ang masasabi ko na soulmate. Soulmate kayo, ha? Meron kayong spiritual and deep connection sa isa't isa. Okay, so kaya kung iba sa inyo, meron din kayo parehong ganitong klaseng birth date, baka pareho kayo ng soul contract. Hindi ko lang sure, pero ito nakita ko. And masasabi ko rin huwag niyo pong kalimutan na meron naman po tayong free will, So pareho kasi silang, siya soulmate, dito rin soulmate, So pareho silang merong nag-a-appear sa isa't isa. Meron silang soul contract dito, meron din siyang soul contract dito. So, lumabas na soulmate silang dalawa. At meron talaga silang spiritual and deep connection. Baka iba sa inyo, mag-twin flame kayo, Ito, soulmate sila. Baka iba sa inyo, hindi ko alam kung anong klaseng soul contract. Pero, kung gusto nyong malaman, send nyo lang po yung inyong birth date at kung sino yung person na gusto nyong malaman natin kung anong soul contract nila. It's either naka-coworker mo, manliligaw mo, classmate mo, or kaaway mo sa iyong pinapasukan. Kung sino man yun, basta mag-leave lang kayo ng comment at pwede rin kayo mag-send ng email or sa Facebook ko. Okay, so Gemini, maraming salamat sa like, share, comment mo at sa mga new subscriber ko. Thank you. At doon din po sa mga cross-watcher. Namaste po. Bye-bye.